Napunta si Julio sa malapit na talyer para palitan ng mas magandang gulong ang bago niyang kotse. Bukas na kasi ng umaga ang grand reunion ng batch nila sa high school. At gusto niyang ipakita sa mga kaklase niya na marangyana ang buhay niya ngayon. Pagdating niya sa talyer, napansin niya na may mga nakapilang sasakyan. Naiinip siya, kaya agad siyang bumaba para magreklamo. Ano ba naman to? Ang bagal. Hindi niyo ba alam kung sino ako? Dapat inuuna niyo ako. VIP customer ako rito. Pasensya na po, boss. May nauna lang po talaga. Pero kotse niyo na pong susunod. Mga 5 minuto na lang. 5 minuto? Sayang oras ko. Bilisan niyo. Baka gusto niyo tawagan ko na lang ang may-ari nito para malaman kung gaano kayo kalamya magtrabaho. Huwag naman po, boss. Kayo na pong susunod. Bibigyan na lang po namin kayo ng discount. Discount? Hindi ko kailangan ng discount nyo. Hindi nyo ba alam na engineer ako? Barya lang ang kinikita nyo kumpara sa akin. Kahit magbayad pa ako ng doble, wala akong pakialam. Basta ako ang unahin nyo. Sige po, boss. Tapos na raw po. Kayo na raw po ang susunod. Agad nang tinrabaho ng mekaniko ang mga gulong ng kotse niya. Bigla namang tumunog ang cellphone niya. Tumatawag ang kanyang kaibigan na si George, kaya agad niyang sinagot ito. Hello pare, napatawag ka. Pare, may good news ako sa'yo. Good news? Anong good news yan pare? Naghahanap ang pinsan ko ng engineer para sa kanilang ikalawang pabrika. Hindi na kasi nila makontak yung dating kontratistang engineer na kinuha ng asawa niya. Kaya nagpapatulong siya sa akin. Siyempre, ikaw agad ang inirekomenda ko. Sabi ko, proven and tested ng result mo base sa mga previous projects mo. Nice one pare, maaasahan ka talaga. Sakto, kailangan ko ng pera ngayon kasi naniningil na ang bangko sa loan kong 2 milyon. Putsa. Don't worry pre, ito nang sagot sa problema mo. Worth 800 million daw ang budget nila sa project. Kung interesado ka, pwede kayo mag-meet up ni Mrs. Delgado personally para sa contract signing and negotiation. Sige, that's good. Just give me her number para matawagan ko siya right away. Basta yung komisyon ko dyan pare ah. Alam mo naman, need ko din ng extra pang kasino. Sure. No problem pre. Milyones to no? Salamat talaga. Sige pre, iti-text ko na lang ang contact number niya. Sige pre, thank you. Pagkababa ng tawag, gumanda ang mood niya. Lumapit naman sa kanya ang mekaniko. Okay na po sir, napalitan na po ang mga gulong ng kotse niyo. That's good. Pasensya ka na kanina pare. I will give you a tip na lang. Total, marami naman akong pera. Kinuha niya ang card sa wallet niya at iniabot sa kanila. Saka siya kumuha ng 5,000 sa pitaka at ibinigay bilang tip. Hindi para magpasaya, kundi para magyabang at mangmaliit ng tao. Kahit mangutang pa siya sa bangko, basta makuha ang sipat siya ng iba. Ito tip nyo, 5,000. Sapat na ba yan? Opo sir. Ang laki naman po nito. Baka kulang pa yan. Sabihin nyo lang, marami pa akong pera dito. Ay, hindi. Okay na po to sir. Sa bagay, sanay na naman na kayo sa ganyang kaliit na sahod. Baka nga isang buwan na sahod nyo na yan eh. Sige, aalis na ako. Pagkasakay niya sa kotse, mabilis niyang pinatakbo ito para mapansin ng mga tao sa daan. Agad din niyang tinawagan ang number ng kliyente na ibinigay ni George. Hello? Sino po ito? Hello, Mrs. Delgado. This is Engineer Castro. I think, kilala niyo na po ako. Oh yes, George recommended you to me. Pwede ka ba ngayon for a quick meeting? Yes po ma'am. Ano po bang preferred place niyo for a meet-up? I will text you the exact location. Prefer ko ang coffee shop. See you there. Alright. See you later, ma'am. Pagkababa ng tawag, diretso lang siyang nagmaneho. Nang napadaan na siya sa tabi ng palengke, napalingon siya at may nakitang pamilyar na muka. Ang kaklase niya noong high school na si Tomas. Si Tomas yun ah. Tindero lang pala siya ng gulay sa palengke. Talaga nga namang maliit ang mundo. Teka, lapitan ko nga para makita niya kung ano na ako ngayon. Pumarado siya sa tapat ng tindahan ng gulay
at bumaba ng kotse. Nagtama ang paningin nilang dalawa. Julio? Yes, it's me. What a small world. Dito lang pala kita makikita. Oo, tinutulungan ko lang. Ay nako, huwag ka na mahiya pa sa trabaho mo, Tomas. Halata namang dito ka nagtatrabaho. Kumustang kinikita mo dito? Umaabot ba ng 1,000 ang arawan nyo? Okay naman ang kita dito. Tsaka, masaya naman ako rito. Masaya? Ang baho-baho nga dito. Akala ko pa naman asensado ka na rin. Dito pa rin pala sa palengke ang bagsak mo. Mas gusto ko magtinda ng gulay. Dito ko masaya, Julio. Ikaw ba? Sa'yo ba yung kotse mo? Asensado ka na pala Baba syempre. Kakapalit ko nga lang ng gulong kanina. Premium brand. Binili ko ng 2 milyon. Cash, hindi utang. Ang galing Nakaka-proud ka naman, Julio. Parang kailan lang. High school pa tayo. Ngayon, ang rangyanan ng buhay mo. Syempre, nakapagtapos ako ng kolehiyo at engineer na ako ngayon. Papunta nga ako sa client ko. May ipapagawa na namang pabrika na worth 800 million. Dumaan lang ako dito kasi nakita kita. Ikaw pala. Anong sabi mo, Tomas? Wala. Baka gusto mo ng gulay. Bibigyan kita. Libre lang. Nagbibiro ka ba, Tomas? Ako, bibigyan mo? Ako pa nga dapat magbigay sa iyo Barya-barya na nga lang ang kinikita mo. Pinapamigay mo pa. Tsaka, hindi ako kumakain ng gulay na nabibili lang sa palengke. Supermarket ako bumibili. Siguradong malinis, kaysa rito sa tinda mo. Grabe ka naman kung magsalita, Julio. Malinis naman tong gulay na binibenta namin Edi sige. Pasensya na kung na-offend kita. Siya nga pala, bukas ng reunion natin. Pumunta ka Oo naman, ikaw din. Of course, excited na nga ako para makita nila kung ano na ako ngayon. Isa na akong engineer at mayaman na ako. For sure, pagtitinginan nila ako dun. Ikaw, magsuot ka naman ng disenteng damit para hindi nila mahalatang tindero ka lang ng gulay. For sure, pagtatawanan ka nila. Hindi naman siguro. Sus, bakit kasi hindi ka nakapagtapos ng kolehiyo? Di sana, pareho tayong engineer ngayon. Ako, kumikita ng 150,000 kada buwan sa kumpanya. 3 million sa mga side hustle projects ko. Ang galing, di ba? Ikaw, for sure, nasa 10,000 lang ang buwan mo, no? Alam mo, Julio, kung nandito ka lang para magyabang at maliitin ako, pwede ka nang umalis. Wala akong pakialam kung engineer ka. Aba, ang tapang mo na Wala kang karapatang maliitin ang pagiging isang tendero. Hindi porket engineer ka, may karapatan ka nang insultuhin ako. Akma sanang susuguri ni Julio si Tomas, pero napatingin siya sa 2 lalaking malalaki ang katawan sa gilid na masama ang tingin sa kanya. Kaya umalis na lang siya na may baong inis dahil sa pagsupalpal ni Tomas. Nakaalam mo kung sino magsalita. Hindi ba niya alam kung anong pinagkaiba namin? Engineer ako at tindero lang siya. Humanda siya sa reunion. Sisiguraduhin kong mapapahiya siya. Habang binabaybay niya ang daan pa uwi, bigla namang tumunog ang cellphone niya. Isang text mula kay Mrs. Delgado. Sorry, pero cancelled na ang meeting natin. May nahanap na akong ibang engineer. I saw your previous project at hindi ako nasatisfied. Pucha, lintik na yan. Hindi pwede to. Agad niyang tinawagan si George para sabihin ang ginawa ng client. Pare, anong nangyari? Bakit biglang nag-cancel ang pinsan mo? Tapos sinabi pa sa akin di siya satisfied sa project ko? What the heck? Alam mo naman kung gaano kaganda mga projects na nagawa ko. Pare, tinawagan kasi siya ni Mr. Delgado na i-cancel daw dahil may nahanap na daw na ibang engineer. Alam mo pare, sayang 800 million pa naman ang budget nila para sa project. Paldo ka na sana. Pasensya na pare Pare, baka pwede mong pakiusapan ng pinsan mo. Mas magaling naman ako dun sa engineer na nakita nila Tsaka, klaro naman sa usapan mag-meet na kami. Hindi naman makatarungan yun pare. Sorry pre, pero buo na daw ang desisyon nila. Sige pre, may gagawin pa ako. Pucha naman Dahil naiinis,
Hinampas niya ang manibela ng kotse niya, tsaka sinisisi pa ang pagkikita nila ni Tomas. Nahawaan yata ako na kamalasan ng lalaking yun. Putya talaga. Humanda talaga siya bukas sa akin. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang asawa na si Martha. Napansin naman ng kanyang asawa na problemado siya. Teka, bakit ganyan ang mukha mo? Paano ba naman kasi? Biglang nag-cancel yung bagong client. Pera na sana, naging bato pa. Teka, paano nangyari yon? Ang ganda-ganda naman ng mga nagawa mong projects. Ewan ko ba? 800 million yung projects na yun, Martha. Naging bato pa. Putya talaga. 800 million? So, milyon din ang kita mo dyan, diba? Oo, di sana. Babayaran ko na yung utang natin sa bangko na 2 milyon. Baka pwede mo pang mapakiusapan, Julio. Buo na daw ang desisyon nila. Hindi ko na alam ang gagawin, Martha. May babayaran pa akong lending company, kaya kailangan ko makuha ang project na yun. Dumating na din yung demand letter ng lending company na kinuhanan natin. Ano? Yan kasi, puro kabili ng luho mo. Teka, ikaw naman nagsabi na bumili ako ng mamahaling gamit at luho ko para maipagmalaki mo sa mga kaibigan mo, di ba? Pati yung bago mong kotse, inutang mo din. Hay, siguro malas talagang Tomas na yun. Nadaanan ko kasi siya sa palengke kanina, nagtitinda. Kaya nilapitan ko. Pagkaalis ko, wala na. Biglang nag-cancel ang client. Diba? Malas? Malas nga. Teka, kabatchmate natin yan, diba? Si Tomas Palaboy? Oo, kaya humanda siya sa akin bukas. Mapapahiya talaga siya sa harap ng batchmates natin. Kinabukasan, bandang 8:00 pa lang, nakahanda na si Julio kasama ang asawa niyang si Martha para pumunta sa venue ng reunion. Kalahating oras din ang biyahe nila bago makarating sa resort. Pagdating nila, pinagtitinginan sila ng mga kabatchmates nila at nakipag-shake hands ang mga ito sa kanila. Wow! Asensado ka na pala ngayon, Julio Balita ko, engineer ka na. Oo, engineer na ako. Kakabili ko nga lang ng bago kong kotse Talaga bro? Ang gara Lahat ng mga batchmates natin, asensado na. Nagkakamali ka dyan. Nakita ko nga kahapon yung isa nating kaklase noon Nakita ko sa palengke, nagtitinda lang ng gulay. Talaga? Sino naman yan? Sa pagkakaalam ko, lahat tayo, asensado na, walang naiwan. Pero may umangat talaga sa lahat. Umangat sa lahat? Napatigil naman sila pareho nang magsalita ang host sa harapan. Ayan na siya bro, si Tomas. Ladies and gentlemen, nandito na ang ating principal sponsor. Let's welcome our beloved friend, the CEO of the 3 companies, Green Harvest Agro Industries, Masagana Land Holdings, and Master Wheels Group, Mr. Tomas Delgado, with his wife, Mrs. Marilyn Delgado. Let's give them a round of applause. Nanlaki ang mga mata ni Julio at ng kanyang asawa. Nanlambot ang mga tuhod niya nang makitang naglalakad si Tomas kasama ang kanyang asawa sa red carpet. Naging lutang ang isipan niya at nakangangalang habang pinagmamasdan si Tomas na nakasuot ng napakagandang tuxedo at ang kanyang asawa na napaka-expensive tingnan. Napatingin naman siya sa kaibigan niya na si George na naglalakad sa likuran ng mag-asawang Delgado. Si Tomas? Siya ang asawa ni Mrs. Delgado? Pagdating nila sa harapan, ibinigay ng host ang mikropono kay Tomas at nagsimula itong magsalita. Hello sa inyong lahat. Ako si Tomas Delgado, ang CEO ng Green Harvest Agro Industries, Masagana Land Holdings, at Master Wheels Group. Pero mas gusto kong tawagin niyo na lang ako na Tomas Palaboy. Yun naman talaga ang tinatawag niyo sa akin noon, di ba? Mas komportable ako doon kaysa kung anong pangalan ko ngayon. Ako pa rin to, si Tomas Palaboy. Natawa naman ang lahat sa biro ni Tomas at humanga sa pagiging humble at simple niyang CEO. Samantalang si Julio ay nakatulala pa rin at nakaramdam ng hiya dahil hindi niya akalaing ang minaliit niya kahapon sa palengke
na akala niya ay tindero lang ng gulay, ay isang bilyonaryong CEO pala. Naglakad naman palapit si Tomas sa kanya nang makita siya nito at nanginig naman ang tuhod niya sa kaba dahil baka ipahiya siya nito. Buti naman, nakarating ka sa reunion natin, Julio. Tomas, hindi ko akalain na ganito ka na pala kayaman. Pasensya na sa nagawa ko kahapon. Akala ko kasi tindero ka lang ng gulay doon. Minsan kasi doon ako tumatambay sa palengke. Masarap kasi makipag-usap sa mga tao doon. Masarap sila kasama. Kaya kapag stress ako, doon ako pumupunta. Pasensya na talaga. Hindi ko talaga alam. Baka pwede natin ituloy yung project. Di ba? Nagustuhan mo naman ang mga gawa ko? Alam kong nagalit ka lang sa akin, kaya mo kinancel, Tomas. Kailangan ko din kasing yun ng income eh. Bakala ko ba mayaman ka na? Bakit parang desperado ka na ngayon sa pera? Di ba? Isa ka ng engineer? Hindi naman sa ganun. Huwag mo naman akong insultuhin ng ganyan. Ngayon, alam mo na kung anong pakiramdam na iniinsulto ng ibang tao? Alam mo, Julio, kahit totoong tindera pa ako ng gulay, hindi mo dapat ginawa yun sa akin o kahit sa iba. Nasa taas ka lang, sumobra ka na ng lipad. Hinay-hinay lang, baka bigla kang bumagsak. Alam ko nagkamali ako, Tomas. Alam ko na, minaliit kita. Pero wag mo naman sanang idamay ang trabaho ko. Ituloy natin ang project. Hindi ko dinadamay ang trabaho mo, Julio. Sadyang may nakuha na akong karapat-dapat sa project. At hindi ikaw yon. Anyway, masaya ako nagkita ulit tayo. Enjoy! Pinagtitinginan sila ng mga kabatchmate nila sa mga sandaling iyon. Kaya naglakad sila palabas dahil hindi niya kinaya ang kahihiyan. Pagdating niya sa bahay, may sulat na nakadikit sa pinto. Notice of disconnection at demand letter ng isang lending company. Nalubog siya sa utang dahil sa pagiging maluho nilang mag-asawa. Naalala niya ang sinabi ni Tomas. Baka bigla na lang siyang bumagsak. Sobra siyang nagsisisi sa ginawa niya kay Tomas. Kung hindi niya minaliit ang kaklase niya noon, edi sana milyones ang nakuha niya sa project na yon at hindi siya napahiya ng ganoon. Naibenta naman niya ang bahay at kotse para makabangon. Hanggang dito na lang ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!